Yan. 12.297 billion in suspension, disallowances, and charges which remain unsettled, no? Sa DepEd dyan. Ano pa? Meron pang mga unliquidated cash advances, 6.957 billion, DepEd pa rin. Meron pang 15.486 billion. Ito naman yung mga delayed, partial, non-implementation of various programs, activities, and projects. Ito pa. Yan. Ang sabi pa ng COA, dapat daw ibalik daw dapat ng DepEd ang 12.3 billion misuse budget, no? Under ito sa pamumuno ni Sara Duterte. So super mga kaibigan, ang daming iniwang kalat ni Sara Duterte. Tapos nandito pa yung zero accomplishments in its procurement of ICT equipments as of December 31, 2023. The Commission on Audit said in its report, no? So zero accomplishments in its procurement of ICT equipments. And according to COA's 2023 annual audit report on DepEd, the agency did not, take note ito ang sabi ng COA annual report sa DepEd, the agency did not met the program's 2023 targets of procuring 2,349 e-learning cards, 2,648 smart TVs, 12,022 laptops for teaching personnel, and 7,588 laptops for non-teaching personnel. At ito COA bought zero ICT packages, no? So, ayan mga kaibigan, marami dito mga undelivered. Mga kaibigan sila ay bumili ng mga ICT packages, andyan yung mga laptop, mga ibang gadget, no? Pero, mga kaibigan binayaran pero walang delivery. Yan po ang nangyari, no? So, ang dami pong iniwan, no, ni VP Sara Duterte na kalat sa DepEd. Ang dami pa. Meron pang bilyon-bilyon na nasira na mga Nutriban, na mga milk, na sumakit yung tiyan ng mga bata, no? May mga na ospital, etc., mga kaibigan, no? Kasi may mga bukbuk, may amag, kung ano-ano, no, na mabaho na yung mga Nutriban pinapakain sa mga bata. May mga milk na expired. So, ang dami pong iniwan. Ang daming iniwan na kalat ni Sara Duterte dito sa DepEd. Kaya nga, ang sabi ko guys, no, kahit maglagay pa tayo, kahit napakagaling pa ni Sani Angara, hindi po niya mahahabol. Hindi po niya mahahabol yung kasi kailangan niya munang linisin, no? Nililinis na muna lahat ng kalat, lahat ng basura na ginawa ni Sara Duterte. Pag nalinis niya, saka pa lang siya talagang fully makakagawa ng kanyang mga programa, ng kanyang pero guys, magaling talaga si Sani Angara kasi nakita naman natin, malaki na po ang naging progress ng DepEd. At talagang grabe guys, no? Kitang-kita natin na yung ating mga kabataan, yung mga dating hindi nakakabasa dahil sa programa din ng ating Pangulo, Tara Basa, ngayon ay nakakabasa na. At talagang gumanda po, no? Nag-level up yung DepEd natin, unlike sa panahon ni Sara Duterte. Kaya nga nakakatawa mga kaibigan na siya pa talaga yung nagsasalita. Si Sara Duterte pa talaga ang nagsasalita about the education in the Philippines. Na napag-iiwanan na daw tayo na ballpen, lapis at papel lang daw. My God, DepEd Secretary ka noon. Sabi mo, if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. Ang ibinigay sa'yo almost 1 trillion na ang binigay sa kanya, no? Mga kaibigan, pero hindi niya nagawa yung sinasabi niyang pagyayabang, no? Sabi niya, if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. Binigyan siya, DepEd got 676.1 billion ang binigay sa kanya. Ang laki ng binigay sa kanya, mga kaibigan, grabe. Pero anong nangyari? Walay.
Walay nangyari, mga kaibigan. No, ganun siya, ka-incompetent. Kaya nang sabi ko, ayan talaga ilalagay niyo as President of the Philippines. Hello, mga DDS. Wag kami dahil hindi kami tanga. Wag kami dahil hindi kami bugok na katulad niyo. Wag kami, no? Kayo na lang, ilagay niyo siya, gawin yung pangulo sa Davao. Pero dito buong Pilipinas, no way. No? Huwag kami, no? Ayaw namin. Ito pa mga kaibigan, another pagkapahiya ni Sara Duterte. Pahiyang-pahiya siya dito mga kaibigan. Makinig kayo ha. Pahiya na naman talaga siya guys, no? Grabe, palagi na lang siya napapahiya. Okay. Makinig kayo guys. Ito po. Narinig niyo ba yung nagmagaling siya guys, nagmagaling patungkol sa nagsalita siya no sa isang event patungkol sa paglaban daw sa korupsyon. At ang sabi niya mga kaibigan, ang paglaban daw sa korupsyon dapat daw digitalization. Dapat daw i-digitalize, no? Digitalization daw dapat, no? Sabi niya. So, eto mga kaibigan, ang dami niyang mga pinagsasabi dito, guys, no? Ang dami niyang mga, kung ano-anong mga bagay na sinasabi. Dali. Yan natin. Yan ko lang para mabasa ko. Ano bang mga sinasabi niya tungkol sa digitalization? Nagyayabang siya guys, nagyayabang siya. So ito yon. Sabi niya, as we digitize, we automate our processes, make data and all government transactions seamless, borderless, and transparent, and we leave no room for scrupulous backdoor transaction. We take away the power to corrupt leaders, to manipulate public funds, and capitalize on people's money for their personal interests, greed, and political ambition. Siya pa talaga ang nagsabi. Coming from Mary Grace Piatos. Siya pa talaga ang nagsabi. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, wala siyang karapatan na magsalita ng ganyan. Dahil, guys, meron siyang napakadami ng ebidensya against her. Gabundok na ebidensya against her tungkol sa pangungurakot sa kanyang confidential funds at iba pang pondo. Kaya wala siyang karapatan na magsalita ng ganito. As in, wala siyang karapatan na magsalita ng ganito. No? So, yung sinasabi na yan guys, no? Nakakaawa siya. Alam niyo kung bakit siya nakakaawa? Ito kasi yan eh. Si Sara Duterte mga kaibigan, diyan sa sinabi niya, halatang-halata na talagang wala siyang alam sa Pilipinas. Halatang-halata na talagang wala siyang alam sa ginagawa ng gobyerno. Bakit kasi siya magkakaroon ng alam at knowledge, palagi siyang nasa ibang bansa at palagi siyang namumulitika. Kaya totally wala siyang alam sa ginagawa ng Pangulo at sa ginagawa ni PBBM. Hindi alam ni Sara, mga kaibigan, na sinasuggest pa lang niya, nagawa na ni PBBM yan. At siya, mga kaibigan, ay marami nang nakinabang sa ginawang yan ni PBBM. At take note, hindi ba niya alam na nirecognize pag globally yung ginawang yan ni PBBM na pag-digitalize ng mga transactions ng gobyerno. Ano ba yung sinasabi ko? Dali, titingnan ko kung nandito yan na. Okay. Pakita ko sa inyo ito yan. Okay. Itong si Sara mga kaibigan, wala talaga siyang alam sa gobyerno. As in, wala. Ayan o. Ito yan o. Yung sinasabi niyang dapat daw lahat ng transactions ng gobyerno, digitalized na kasi para walang kurakot, etc. Hindi niya alam mga kaibigan, napakatagal na
na nagawa ng Pangulo natin. Through this. Hindi nyo kita. DICT's e-governance wins global awards as Philippines advances public service delivery. The Philippine government efforts to modernize public services have earned international praise with 2 digital platforms, eGov.ph Super App and e-government data exchange platform, eGovDX or eGovDX, winning top honors at the 2025 Gov Media Awards in Singapore. Hindi alam ni Sara Duterte na ang Marcos administration ay nag-develop ng eGov app. Alam niyo ba yon? Inform ko kayo mga DDS. Meron tayong eGov app na tinatawag na matagal nang ginawa ng Marcos administration at marami nang nakapag-download, marami nang nakinabang at nag-earn ng recognition abroad, na-recognize ang ating eGov app under Marcos administration. Dito ka pwedeng lahat ng klaseng na transaction mo sa gobyerno, diyan mo gagawin sa eGov app. Napaka-easy. Lisensya, permit sa mayor, yung mga IDs na kailangan mo, yung mga lahat ng mga kailangan mo sa gobyerno, isipin mo na lahat ng kailangan mo. Pati yung financial assistance sa Presidential Action Center, nandyan na rin. Lahat, as in lahat. Kailangan mo sa PCSO, hingi ka ng tulong, andyan na sa eGov app. Kailangan mo sa SSS, sa Pag-ibig, PhilHealth, nandyan na lahat sa eGov app na yan na ginawa ng Marcos administration. Naka-earn, ginawaran ng award sa ibang bansa na isa sa pinakamagaling na app, government app na talagang very useful. Hindi alam ni Sara Duterte. Hindi niya alam. Kasi nga, lagi siyang namamasyal abroad. Lagi siyang nagliliwaliw abroad. Kaya hindi niya alam ang kanyang pinagsasabi. Tingnan mo mga kaibigan ibinibida pa lang niya na dapat daw ganito daw dapat ang ginagawa ng gobyerno, na meron daw dapat digitalization para lahat daw ng transaction sa gobyerno ay talagang digitalized, walang corruption. Ibinibida pa lang ni Sara Duterte sa kanyang speech doon sa isang event ay nagawa na ng ating Pangulo, marami nang nakapag-download, marami nang nakinabang, at meron na tayong award abroad. Inawardan na abroad. Ganyan siya kabobo. Ganyan kabobo si Sara Duterte. Wala siyang utak. Hindi niya alam ang ginagawa ng ating Pangulo at ng administrasyon dahil nakapokus lang siya sa paninirang puri sa ating bansa at sa ating Pangulo. Nakapokus lang siya sa pamamasyal abroad. Kaya wala siyang alam. Diba? So ipakita ko sa inyong egov.com kayong mga DDS, mag-download na kayo nito, no? Mag-download na kayo mga DDS para naman kayo ay kinilala sa 2025 Gov Media Awards sa Singapore ang eGov.ph Super App at eGovDX. Isa na namang hakbang tungo sa mas malapit na serbisyong publiko tulong ng digital tools alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Okay, ito natin to. Okay. Hindi alam to ni Sara, mga kaibigan. Hindi alam ni Sara Duterte to. Kasi nga, wala kasi siyang alam. No? Kasi nga, puro lang paninira ang alam niya. Yan. So, the awards highlight the country's progress in fulfilling President Ferdinand R. Marcos Jr.'s directive to bring government closer to the people through secure, user-friendly digital tools. The President has framed digitalization not only as a tool for convenience but also as a critical weapon against inefficiency, corruption, and red tape. Tingnan nyo, mga kaibigan. So, para sa paglaban sa korupsyon, inefficiency, red tape. Si Sara Duterte, sinasuggest pa lang niya.
No, sinasuggest pa lang niya, nagbibida-bida pa lang siya. Nagbibida-bida pa lang siya. Ibinibida niya, ganito daw dapat ang ginagawa ng gobyerno. I-digitalize daw dapat. Dapat daw ganito, para daw walang corruption, para daw, my God, matagal nang nagawa ng Pangulo, pero hindi niya alam. Matagal na, marami na, milyon-milyon na ang nakapag-download ng egov.ph. Egov.ph app, super app ng ating Pangulo. Marami nang nakapag-download pero hindi alam ni Sara na meron palang ganong klaseng app, na meron na ring award sa ibang, inawardan na ng ibang bansa at kinilala ng globally, no? Ng global community, kinilala ang ating super app na napakaganda, napaka-efficient. Pero hindi alam ni Sara Duterte. Kasi nga siya ay tanga, bobo at walang alam. At ang alam lang niya ay ang paninira sa ating gobyerno. Kaya paano ka magiging Pangulo kung ikaw ay isang tanga, bobo at walang alam? Hindi ka magiging Pangulo ng Pilipinas kung tanga ka. Diba? Oh, yun ang katotohanan, mga kaibigan. No? Hindi pwede maging Pangulo ang isang tanga na katulad ni Sara Duterte. No, 'di ba? Sabi ni Belen Kayanong, matalino ka ba, madam? Aba, oo. Matalino ako. Sa totoo lang, matalino ako. Mas matalino ako kay Sara Duterte. No? Sa totoo lang, bobo si Sara. Bobo siya. No? Okay, no? So, yun ako sa inyo, ha? Igov. Pakita ko sa inyo, ha? Para makita nyo, mga DDS. Mag-download na kayo dito, para makita nyo. Tapos, pakiano na rin, pakisabi nyo na rin, no? Sabihan nyo, i-inform nyo si Sara Duterte na meron tayong igov, no? I-inform nyo si Sara, ha? Igov PH. Yan, ito. Yan. Egov PH. So, yung Egov PH ko, nandito sa cellphone ko na to. So, dito sa isang cellphone ko, wala. Kaya, ayan, ginawa ko, dinownload ko muna, para mabuksan ko siya, no? Para maipakita ko sa inyo kung ano ang laman ng Egov PH, para naman ma-inform kasi. Ma-inform kayo at para sabihin nyo na rin kay Sara Duterte na, madam, meron palang Egov. Yung sinasabi nyo pala na dapat mag-digitalize, na ganito, huli na pala kayo, madam, huli na kayo. No? Yun ang hirap kay Sara Duterte, huling-huli na siya sa balita. Kasi nga, hindi siya nakikibalita sa ginagawa ng gobyerno. Taong gobyerno, Vice President of the Philippines, walang alam paano kasi siya isang tanga at bobo. Sorry, ha. Ako, nagsasabi lang ako ng totoo. Kung hindi ba naman siya tanga at bobo, dapat kahit galit siya kay PBBM, inaalam pa rin dapat niya kung ano ang nangyayari sa gobyerno. Pero dahil galit siya kay PBBM, hindi niya inaalam kung ano ang nangyayari sa gobyerno, kaya siya ay tanga at bobo. Ulitin ko ulit. Yan. Sorry. Tanungin ko kayo, habang dina-download ang app, tanungin ko kayo, may matalino ba na hindi inaalam kung ano ang nangyayari sa gobyerno? Na naturingang Vice President, hindi niya alam kung anong nangyayari sa gobyerno, hindi niya alam kung ano ang progress ng gobyerno, hindi niya alam kung ano ang mga programa ng gobyerno, hindi niya alam kung ano na ang mga recognition na nakuha ng gobyerno at ng Pangulo. Wala siyang alam. So anong tawag sa kanya? Bobo. Tanga. O, diba? Yan ang katotohanan. Okay. Wait lang kayo, ha. 65% download. 66% downloaded. 67. Wait lang kayo. Papakita ko sa inyo ang Egov PH. Nang sa ganon, makapag-download kayo nito at tapos papakita ko na rin sa inyo kung ano ang mga benepisyo, no, kapag nag-download ka nito,
kung ano yung mga makukuha mo dito, kung ano yung tulong na ihahatid nito sa'yo. No? So, makinig lang kayo ha. Yan, 80% na, malapit na. Yan. 82%. O, 85, 87. Malapit na. DDS, Ninja Cup kayo. Yan. Sabi ni Belen, ano? Nawala na. Yan. Ito na. Pakita ko sa inyo. Ayan ang igob. Yan. Yan o. Ease of doing business. Yan. Ayan yung egob.ph. Sandali, nakalimutan ko yung password ko no? Hindi ko siya ma-open, kailangan kong mag-login, no? So, basta papakita ko na lang sa inyo. Ayan siya, pag bago ka mag-start yan, hihingan ka ng pangalan, ng mga data mo, no? Tapos dito sa egob.ph yan, mga kaibigan, nandyan na lahat ng transaction sa gobyerno, no? Yan ang kagandahan nito. Nandyan na lahat ang transaction sa gobyerno na alam mo, nandyan na lahat. As in lahat nandyan na. Yan po ang digitalization na ibinibida pa lang ni Sara Duterte, nagawa na ng Pangulo natin. Madami nang nakapag-download, madami nang nakinabang, at nakakuha na ng award internationally. Ganyan kagaling ang Marcos administration. Samantala, si Sara Duterte, iniisip pa lang niya at ibinibida. Napahiya tuloy siya. Napahiya, di ba? Kasi ibinibida niya. Ganito daw dapat, ganun dapat. Ayan may award na. Inawardan na ang egob.ph ng ating gobyerno. Ng ating Pangulo, BBM. Napahiya si Sara. Pahiyang-pahiya siya. Sabihin niyo yan sa kay Sara Duterte. Kung meron kayong direktang sa kanya, para lalo siyang mapahiya at mag-meltdown. Diba? Kasi wala siyang alam Wala talaga siyang kaalam-alam sa ginagawa ng gobyerno. Wala siyang alam. Kasi nga siya isang tanga at bobo. Diba? Sorry. Mas matalino ako sa kanya. Sorry na lang, matalino ako sa kanya. Ipinanganak siyang tanga at saka bobo. Palibasa kasi tatay niya 75 lang 7 years in high school, 7 years in high school, 75 pa. Diba? Yan. Naku, 122 na pala tayo. Yan. So mga kaibigan, 1:22 na pala tayo. Naka 1 oras at 23 minutes na pala tayo, no? Okay. So ito po ang paalala sa atin ni J. Terriela. We have to make sure na ang mananalong president by 2028 is somebody who is going to pick up what PBBM has started. Yan, kailangan daw siguraduhin natin na ang mananalo sa 2028 na presidente ng Pilipinas ay yung susundan ang lahat ng mga ginawa ng ating Pangulong BBM. Lalong-lalo na sa issue ng West Philippine Sea. Huwag na tayong magpapabudol sa mga Duterte. Maraming salamat, mga kaibigan. Salamat po sa lahat po ng mga nanood, sa lahat po ng mga nag-like. Maraming po salamat po. At sa mga hindi pa nakapag-like, double tap para po kayo makapag-like.
like. Maraming salamat. Bye-bye. TYT Gas, maraming salamat. Ayan. Okay, ano ko muna kayo? Mention ko lang, no? Maraming salamat sa mga nanood, no? Sa mga DDS, sa mga bugok at mga tanga. Paki-like na rin, paki-share na rin para magkasilbi kayo, mga bugok ng mga tanga ng mga DDS. Paki-like, paki-share para kayo magkasilbi. At sa mga PBBM, mga Marcos, mga loyalista, mga pro-admin, maraming salamat sa panonood. Sa mga dilawan, sa mga kakamping, maraming po salamat sa panonood. Bye-bye and God bless.